He was brought here by God. It is not an accident, but for a purpose na makarinig tayo ng encouragement at mensahe ng Panginoon from other pastor, press from the Philippines. And as I told you before, ito, war veterans to, kasi galing to ng Libya. He was one of our mentors, our spiritual father in Libya before, nang nag-stay kami doon. And he was also the chaplain of Tarlac, Municipality of Tarlac. And siya po yung head doon ng mga chaplain. And siya rin po ay mayroong church doon sa San Manuel, Tarlac. And last nung after ng gera doon sa Libya, saka pa lang sila nagsettle down in the Philippines. And siya po ay umiikot, hindi lang dito sa Qatar, galing po sila ng Middle East before. They have visited several churches, also here in Qatar, having visited churches also. At yun yung desire ng kanyang puso, to share the gospel of the Lord. And let us welcome again our dear pastor, Pastor Bert Malaso from the Philippines. Yan. Good morning po. Isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. Bago tayo dumako sa ating mensahe sa araw na ito, nais kong basahin ang RGGCC Vision. Sabi rito, Redeeming Grace Gate Community Church is everyone. Passionate, worshiping members, equipped and committed leaders with abundant resources, reaching out people in Qatar. Amen. Glory to God. So, this is my second time to speak in this church. At ako'y nagagalak, actually, dahil alam nyo, sa totoo lang, marami akong nabisita dito sa abroad na mga churches. Because I came from Libya also. Since 1980, sino bang hindi pa pinapanganak noon? 1980 po ako nag-abroad. And then, by the grace of God, ginamit po tayo ng Panginoon doon sa Libya. At tayo po ay nakapagpatayo ng 5 churches dito in different cities. At ganon din ang biyaya ng Diyos. Marami po tayong mga kapatid doon. Sa pinaka-main church po natin ay nagkikater po kami ng more or less 1,000 every Friday. Friday rin dito, Kasi yun po yung araw ng pinaka-holiday nila dito sa Muslim countries. And ito po, hindi lang Pilipino yung aming mga kinikater doon. International pong church ito. So, marami po kaming pastor, and we are 16 pastors all over Libya that time. At praise God, na-divide po yung worship natin doon. May pang-umaga, may pang-hapon. Hindi kayang i-cater yung may 1,000 sa church. At nakita rin ni Brother Edgar kung gaano kalaki yung nakuha namin building dahil 4 na palapag po yun. At salamat sa Diyos, may Kristiyano tayong nakilala na nagmay-ari ng building na yon. At kayang-kaya naman yung monthly na rent ng ating pong iglesia doon. So, ganun po. Basahin po natin yung ating pag-aaralan. Text po ng ating mensahe sa araw na ito.
Ito po ay matatagpuan sa 1 John 1:17. Sabi rito, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito na pinagkaloob mo po ang araw na ito upang pag-usapan ka, lolahin ka, itas ka sa aming kaligitnaan. At sa mamagitan, Panginoon, ng iyong mga salita, alam ko po na mayroon kang layunin upang mga bagay na magpapalakas sa aming spiritual na buhay ay matanggap po namin bilang pagtuturo po sa amin sa tamang paglakad namin bilang isang mananampalataya. Kayo Diyos, dalangin ko ang iyong gabay sa iyong lingkod upang maihayag, Panginoon, ang iyong mensahe na wala pong labis, walang kulang. Panginoon, salamat. Pagpalain mo ang araw nito. Kahit pa yung mga nakikinig ngayon sa online, Panginoon, I ask that you will open their spiritual hearts, spiritual mind, upang maunawaan nila ang naihandang mensahe mo para sa kanila. Salamat, Panginoon, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang pamagat po ng ating mensahe sa araw na ito ay how to walk as Christian. Paano ang paglakad ng isang Kristiyano? Ayon po sa ating sa ating binasa, napakalinaw po yung sinasabi rito na if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Christ, Jesus Christ, His Son, cleanses us from all our sin. So napakahalaga pong maunawaan natin itong mensaheng ito dahil po tinuturo dito yung tamang paglakad ng isang mananampalataya ni Kristo. Isang tunay na Kristiyano. Sabi mo sa katabi mo, isa kang tunay na Kristiyano. Napakahirap kasi eh. Meron mga Christians kasi sa totoo lang na hindi nila alam yung pinanghahawakan nila na magpapalakas sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Yun po yung naging problema. Okay? Sa ngayon dito sa ating teksto, sabi niya na kung tayo lumalakad sa liwanag at siya'y nasa liwanag, we fellowship with one another. Kaya, wala pong dahilan upang madapa o matisod ang isang tunay na Kristiyano. Amen. Wala pong dahilan yon. At alam ko, sa atin lahat ito, may Kristo na sa buhay ay tumalikod na doon sa lumanyang katauhan. Amen po ba? Amen. So, may sinabi rito na kailangan din o marapat din magkaisa tayo sa ating paglakad. Hindi lang tayo. May kasama, ika nga. Hindi lang ikaw. Okay? Kailangan, meron kang puso na maakay din ang kapwa mo, kaibigan mo, kapamilya mo, para sa paglakad bilang isang tunay na Kristiyano. So, how to walk as Christian. Tandaan niyo po ang pamagat natin, how to walk as Christian. Una po, unang punto, sabi rito is, walking in the newness of life. Walking in the newness of life. Lumalakad siya ayon sa kanyang bagong buhay. Tanong, lahat ba tayo ay lumalakad na sa ating bagong buhay? Hello, Chair. Lumalakad na ba tayo? Parang ayaw nyo sumagot. Sabi ko, dapat confident tayo, no? Hindi yung basta na lang nasabing Kristiyano. Sabi rito sa 2 Corinthians 5:17, okay, sabi niya rito, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone,
and the new has come. Okay, so napakalinaw po ito. Di ba? Dapat na mawala na sa kanya ang luma niyang katauhan. Kung dati siyang palamura, pasaway, palaaway, maiksi pasensya, ay dapat nang mawala ito sa kanyang buhay. Naniniwala ko, lahat tayo wala na doon. Okay? At dito sa Romans 6:4, sabi rito, tandaan niyo po yung mga kinukot natin. We're buried, therefore, with Him by the baptism into death, in order that as Christian was raised from the dead by the glory of the Father, we too must walk in the newness of life. Kailangan din tayo lumakad na sa bago nating katauhan. Amen po ba? Ganun na natin yung mga, yung mga dati dapat maiwasan na natin dyan o iwanan na natin. Kailangan na natin lumakad sa bagong kapanganakan at buhay po natin. Why? A, isa na tayong bagong nilalang. Ayon po sa sinasabi ng Biblia. We are a new creature. Malinaw po yung sinasabi rito. Born again in spirit ang ibig sabihin na ito. Okay? Isa na tayong born again. All things are passed away, and behold, all things are new. Lahat ba tayo ay bago na talaga? O meron pa rin mga naiiwang luma doon? Kaya kasi rito, maalis na yung mga luma natin, dati nating ginagawa na hindi kalooban at kanaisa sa harapan ng Diyos. Dahil ikaw na, isa ka ng bagong nilalang. Dapat lumakad ka sa iyong bagong katauhan. Yun po ang signature ng totoong na born again. Kaya kalabit mo yung katabi mo. Pang born. Mali po ang pagpapaliwanag ng Biblia na kailangan mawala ang luma nating katauhan sapagkat isa ka ng tunay mananampalataya. Ibig sabihin, kung dati kang tayo galing lahat. Okay? Kunting kibot, nakakapagsalita tayo ng hindi maganda. Dati ring mainitin ang ulo. Ako, sa totoo lang, ako sa Libya 3 months. Alam na, nakulong ako dyan dahil din sa init ng ulo. Hindi pastor nun, di pa ako born again noon. Sa totoo lang. Pero praise God, sabi ko nga noon, kung natatandaan niyo, sinabi ko rito yung testimony ko, nagpakita ang 3 nilalang sa akin. At doon po, naniwala ko na ang celestial being ay totoo. So, pagkagayoy, yung mga bagay na yon na meron tayo sa luma nating katauhan ay dapat nang mawala mga bagay na to. So, naiunawan po natin na hindi madali, ito, napakaklaro po sa atin to. Marami tayong nakikita. Kahit sa atin dito siguro may mangilan-ngilan na hindi agad naalis yung mga dapat natanggalin sa kanya na hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Katulad kasi ng isang sanggol yan. Hindi agad-agad tayo, abrupt na tayo ay super na talagang nasabi natin na matanda ng Kristiyano. Parang isang sanggol yan. Hindi, sa araw na ito, naniwala ka at nanampalataya ka sa Panginoon, ay kaya mo nang lumakad ng matibay na isang Kristiyano. Ang daming pagsubok na pagdadaanan natin. Ang isang sanggol na lang, tingnan nyo. Ang isang sanggol, pag nag-aaral, lumakad yan, laging nadadapa. So, kailangan niya ng kaagapay. Hindi pa siya makalakad ng katulad natin, mga mature. Okay, matatanda. Hindi pa rin siya makakalakad na matuwid. Kaya tayo rin, na matanda ng Kristiyano, okay, ito po yung isang bagay na dapat nating unawain sa kanila. Okay? Alalayan po natin sila.
samahan po natin sila. Dahil tinitiyak ko, hindi pa siya makakalakad ng tulad ng isang matanda na katulad natin. Okay? Ganun din yung Christian life natin. Dahan-dahan tayong lumalago sa pananampalataya. Tandaan niyo po, hindi po lahat ng daan ay patag. Tama po? Hindi lahat ng daan ay patag. Merong tayong mga dinadaan ng bako-bako. So, ang kailangan natin dito ay yung pagsasanay. Kailangan ng pagsasanay. Araw-araw. So, a new Christian must have a new friends and new ways. A new Christian must have a new friends. Pati yung pamamaraan po natin. And a new places to go. Huwag ka na doon sa dati mong pupuntahan. Lumayo-layo ka na doon. Dahil isa ka ng bagong lang. At ang isa pa rito, kung ang dati mong mga kaibigan ay mga makamundo, ay dapat siguro layo-layoan mo muna sila. Hindi ko naman sinasabing hindi mo sila papansinin. Layuan mo muna sila. Patunayan mo na hindi ka na katulad nila. Ano yung bagay na sinasabi ni Pastor? Okay, kasi experience ko lang ito. Kanina, sabi ko sa inyo, nakulong ako ng 3 buwan. Di ba? Dahil, alam ba ninyo na ang isang halaman, inahalimbawa ko po ito. Kapag ito'y napapalibutan ng masasamang damo, ano kaya ang mangyayari sa halamang ito? Mabubuhay ba siya ng maayos? Hindi. Hindi po siya lalago at di rin siya makakapamunga. Dahil ang mga masasamang gawain ay siyang pumipigil sa ating paglago. Tandaan niyo po yan. Marami ng Kristiyano na tumanda na, halos 10 taon na siyang Kristiyano, pero hanggang ngayon bansot pa rin. Bato-bato sa langit. Totoo po ito. So, kailangan po natin iwanan yung ating lumang pagkatao. Amen? Kaya ba natin? Church, kaya ba natin? Because, see, a new Christian must have a new love. Meron na siyang pag-ibig. Ay, pwede na ako magpalita. Hindi po ganoon. Di ba? May bago ka nang iniibig. Kung dati, boring sa tingin mo, sa buhay ng mga Kristiyano, sila ngayon ang mga nagpapasaya sa iyo. Tayo lahat pag dumadating tayo dito sa church, masayang-masaya tayo. Parang namimiss natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya, hindi ba? Yun po. Iba tayong magpayan. Di ba? Nagyayakapan tayo. Tsaka, mararamdaman mo talaga ng isang magkakapatid, ng mga magkakapatid. Totoo ba ito? Nararamdaman na ba natin yung totoong pagmamahalan sa isa't isa? Pakita-pikin mo naman yung katabi mo. Sabi mo nga sa kanya, I love you, bro. I love you, sis. Wow, di ba? Ang cute. Ang sarap tingnan kasi pag tayo mismo ay nagmamahalan. Nakikita sa atin talaga yung ilaw na galing sa ating Panginoon. Nagre-reflect yan. Okay? Pangalawa, paano lumakad ang isang Christian? How to walk as Christian? Walk in the Spirit. Tanong, tayo bang lahat dito lumalakad na ayon sa Espiritu? Bay, wala na kaimik. Tayo bang lahat ay lumalakad na ayon sa Espiritu? Hindi ko sinasabi na yung ayon sa Espiritu, marami ka nang gagawin ng himala sa buhay mo. Hindi po ganon. Dahil ayon po sa Galatians 5:16, sabi niya rito, walk in the Spirit and you will not gratify the desire of the flesh.
Kaya kung lumalakad tayo ayon sa Espiritu, makakaiwas po tayo ay hindi na natin magagawa yung dating tayo. Di ba? Yung desire natin lagi. Sa totoo lang, pumunta tayo dito sa abroad para magkamal ng pera, yumaman, hindi ba ganun? Ganun naman talagang natin, punteriya natin. But then, when we come to know Christ, naiba lahat. Because ang pinakamahalagang bagay na nasa atin ngayon ay ang ating Panginoon. Kaya wag po natin sundin yung pita ng ating laman sapagkat kung patuloy pa rin tayong lumalakad ayon sa pagnanasa ng ating laman, meron po itong kaakibat na parusa sa ating buhay. At hindi po natin ma-enjoy ang ating buhay spiritual. Yun po. Kung gusto mong ma-enjoy yung buhay mo spiritual, kailangan po maalis lahat yung mga mabalakid na ito sa iyo. Kaya, marapat lang na tayo lumakad ayon sa Espiritu. A. So walk in the Spirit. Walk in the Spirit or filled with the Spirit. Okay? Walk in the Spirit or filled with the Spirit. Ang ibig sabihin po nito ay kailangan na nating magpasakop ayon sa kalooban ng Diyos sa magitan ng Kanyang Espiritu. How? Paano? Kailangan ba tayo magsalita ng iba't ibang langwahe? Katulad ng mga naririnig natin? Kailangan pong maunawaan natin ito. Because to be filled with the Holy Spirit means he or she should always seek the will of the Spirit. Laging hanapin ang kalooban ng Espiritu. Hindi po ito sumasalungat sa kalooban ng Diyos. Okay? Na ibig sabihin ay hindi na niya sinasang-ayunan ang Hello? Hindi na. Ang priority po natin at saka yung inuuna po natin ay ang mapasaya ang Panginoon. Ganon na ba tayo, church? Amen. Praise God. So, denying or resisting the will of the flesh. Kailangan. Minsan kasi nadadala ang emosyon natin o kaya maraming tukso sa paligid natin. Pero kailangan, sabi rito, deny or resist the will of the flesh. So that you will bear much fruit. Tas kasi sa atin yung bunga eh. Diba? The fruit of the Holy Spirit which is, ano yung una? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, control. Marami pa rin walang self-control sa atin. Makarinig lang ng konti eh. Talaga namang, sino ka? Di ba? Palagi ko rito wala nang ganun eh. Nakikita ko sa mga mukha nyo, mababait kayo lahat eh. Nakikita ko si Kristo sa inyo eh. Amen. Palapakan naman natin, Panginoon. Question po, tanong, dito sa mga binanggit na 9 na bunga o fruit of the Holy Spirit, sino ba sa atin dito ang taglay na niya yung 9 na bunga ng Espiritu? Pakita mo kumain. Wala ni isa sa totoo lang. Ito lang nakita kong church na hindi sinungaling. Hello! Church! Meron pa rin tayong mga weaknesses, di ba? Meron ka nga yung joy. Lagi ka nga masaya. Pero yung patience, wala ka naman. Di ba? Meron pa rin ganon. But then, hindi po abrupt kasi yung pagbabago. They go on process. At tayo, dahil sa ating pananampalataya, lumalakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Ang lahat po ng 9 na bunga ito ay mapapasa atin. Amen po ba? Tingnan mo yung sarili mo. Nung araw, mainitin ang ulo mo. Pero ngayon, mainitin pa rin. Ay, ayos na. Di ba? So, we need to work out for our salvation.
Kailangan natin itong i-work out to exercise po natin yung ating salvation. Though, we are already saved. Tandaan niyo po, yung work out at saka work for are different. Magkaiba po yun. Ang workout is to exercise, yung, parang nagbi-build up ka ng muscle mo. Yun po ang ibig out. Ang tinapos na ni Kristo yun. Hindi mo kayang pagtrabahuhan ang salvation mo. The only thing that you will do is to accept Christ as your Lord and Savior. That's it. Hindi mo kailangang pagtrabahuhan. Kaya nga, i-work out mo siya. Hindi, you are not going to work for your salvation. Naintindihan ba natin? Dapat maunawalan po natin. So, one must be like Christ. One must be like Christ. Maging katulad po tayo ni Kristo. Because, to walk in the Spirit, maging katulad ni Kristo. Dahil siya lang ang dapat nating maging modelo. Wala na pong iba. Wala na pong dapat nating sundan o tularan. Kundi ang ating Panginoon lang. Amen po ba? So, dapat tayo magkaroon ng totoong pagkahabag, compassion sa mga taong walang relasyon sa Diyos. Alam niyo, kaya inuulit-ulit ito na ituturo, yung tungkol sa pagkahabag sa mga kaluluwang wala pa sa tahanan ng Diyos. Huwag po natin silang pagsarhan. And that is our duty bilang mga mananampalataya ni Kristo. Yung pong duty natin na mailapit sila sa Diyos, sa ating Panginoon. Kasi wala pang mga relasyon sa Panginoon. Hindi pa nila nararanasan yung naranasan natin. At hindi natin dapat iwasan o pandirian ang mga taong wala pang personal na relasyon sa ating Panginoon. Hello, church. Diyan mga hindi trabaho mo yon para ibahagi ang kaligtasan sa kanila. Tingnan mo sarili mo. Sabi ko, 15 years na kayong sasama ng asawa ko. Pasawa pa rin ako. Di ba? Ay, anak ko. Pero pasalamat ako sa Diyos dahil bago magkulihi yung mga yan, na-board again na ako. Kasi ang pera, mas magaling ang mga Kristiyanong humawak ng pera ngayon. Tandaan nyo, alam niya kung saan niya dinadala yung perang niya. Tulad nung worldly pa tayo, ay, ang sarap ang buhay na hay-hay lagi. So, wag po nating ipagdamot ang libreng regalo na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Dahil ang totoong anak ng Diyos ay generous. Tabi mo, generous tayo. Hindi tayo maramot. Si Ilocano, saan tayo nga imot? Kunan, han nga na imot. Huwag po tayong magdamot. Ba't natin pagdadamot yung libreng regalong tinanggap natin? Libre na nga yung tinanggap natin. Bakit ipagdadamot pa natin? Hello? Marami sa inyo. Gustong-gusto nyong ilapit sila sa Panginoon. Pero kailangan nyong kumilos at ibigay yung nararapat para sa kanila. Amen po ba? Palapakan nyo ang Panginoon. Lalong-lalo, hindi ko sinasabi yung material o financial na bagay. Lalong-lalo na po ito sa kaligtasan. Yung pagpapahayag tungkol sa kaligtasan. Yun po ang napakahalaga. Kasi, ang tanong kasi, bakit hanggang ngayon, hindi mo madala ang mga mahal mo sa buhay, sa tahanan ng Diyos? Ba't ikaw lang? O mangilan lang? Bakit hindi mo imbitahan yung buong mong pamilya? Actually, kung hindi nagkasakit yung asawa ng anak kong bunso, kilala nyo siguro si Jan, yung anak namin. Nandito siya eh. Nandito sana kami lahat. Pero may sakit yung asawa niya.
Kaya sabi ko nga, bilang magulang, kausap lang, kayo sana ang the best influencer ng pamilya. Tama ba ako? Ang magulang ang dapat na pinaka-the best na influencer sa kanyang mga anak. Ito nga sabi ko, hindi ko pagmamalaki dahil kami mag-asawa, si Mrs. lang talaga. Okay? Pero nung ako'y naborn again, lahat po ng anak ko, lahat ng pamilya, 4 po yung anak ko, naborn again po lahat yan. Pati yung mga asawa nila naborn again. So, ang sarap ng buhay, di ba? Sarap ng pakiramdam. Yun po yung pinaka-the best na achievements ko sa buhay. Hindi po yung napaaral ko sila. Although napaaral ko naman sila lahat. Pero, ang pinaka na pinapasalamatan ko sa Panginoon, lahat po ng anak ko ay nakakilala na sa ating Panginoon. Yun po ang pinakamaganda. At doon po sa pamilya namin, kaya nga may family church kami. Mismo sa lote kong yan, may church yan. Okay? Lahat po ng pamilya nandyan, wala pong nahiwalay. So, purihin ng Panginoon. Nabuhay ko na yon. Itong mga bagay na ito. So, pangatlo, walk and truth. Walk and truth. Lumalakad sa katotohanan. Pag sinabi mong lumalakad sa katotohanan, hindi marunong magsinungaling. Hello? Sino hindi na marunong magsinungaling dito? Pakitas yung kamay. Hirap ano? Ay, ganito na lang. parang lumalabas dito. Tama, hindi kayo plastic dahil yung magtaas ng kamay. Totoo yun. Praise God dahil hindi kayo plastic. Di ba? Di ba? Tandaan po ninyo, ang Panginoon Hesus po ang nagsabi nito. And He called Himself the truth. Di ba? I am the way, the truth, in the life. That no one comes unto the Father save through me. Ang sinabi ng Panginoon. Okay? Siya yung katotohanan. Tinawag niya ang kanyang sarili na siya ay katotohanan. And in John 14:6, sinabi rin niya ito, I am the way, the truth, in the life, that no one comes unto the Father except through me. Diba? Malinaw po yung sinasabi rito. Even in 3 John, verse 4, I have no greater joy than to hear my children walking in truth. Natutuwa ang ating Panginoon kung tayo lumalakad ayon sa katotohanan. Yun po ang ibig sabihin nito. Kasi the moment na nakita tayo nang hindi na maganda para sa ating paningin, hindi lang yun nasasaktan tayo, kundi mismo concern tayo sa mga taong ito, kaya nakakapag-usal tayo ng panalangin, Lord, kausapin mo siya, i-reveal mo ang iyong sarili sa Kanya. Dahil galing tayo lahat, wala pa tayo sa ating Panginoon. Ang sabi rito, wala nang higit na magpapaligaya sa akin, sabi ng Panginoon. Kaysa marinig ang balitang namumuhay kayo ayon sa katotohanan aking mga anak. So in one word, matuwid ang mga anak ng Diyos. Pakitaas yung mga kamay ng matutuwid ng mga anak ng Diyos. Wala pa rin. May 4 lang. Pastor, 4 lang. Ang tinitingnan kasi natin, yung matuwid tayong lumalakad, hindi proseso, sabi ko kanina. Naintindihan niyo ba? Parang bata, nadadapa, nagkakamali. Naging matuwid ka, kapatid, dahil kay Kristo, dahil sa Espiritong namumuhay sa iyo. Kaya tinuring kang matuwid ng Diyos. Amen? Yun po yun. Nagkakamali pa rin tayo.
Pero because of the Holy Spirit that's in us, yun po yung nakikita ng Diyos. Hindi ikaw yung dati mo hindi. Kundi yung Espiritu na nanaan sa iyo. Yun po ang nakikita ng ating Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. So, kahit po mahirap gawin, di ba? Napakahirap po. Ngunit sa magitan ng Espiritu ng Diyos na naghahari sa atin, siya ang gagawa ng lahat ng ito para sa atin. Ang Espiritu Santo ang gagawa at kikilos sa ating mga buhay. Kaya't kailangan natin, ano yung kailangan natin dito? Kailangan natin magpasakop sa kapangyarihan ng Espiritu. Amen. Malinaw ba? Yun po yung kailangan natin. Ay, walking in truth, sabi tayo, is doing things that Jesus demands us to do. Ulitin ko. Walking in truth is doing things that Jesus demands us to do. Tandaan niyo po, ang mali ay hindi kailanman magiging tama. Hello, church. Alam natin lahat ito, mga kapatid. Minsan nga, ini-enjoy mo yung mga bagay na yun. Di ba? Masaya kang napapaniwala mo yung ibang tao, di ba? Pero sinabi ni Lord na gaya sa Kanya, kundi marinig ang balitang namumuhay ng Kanyang mga anak sa katotohanan. Lumayo ka na doon sa bagay na yon. Sa katotohanan na po tayo, sa liwanag ng ating Panginoon. Sino ba nakakalam dito yung ibig sabihin ng half-truth? Pakitas yung kamay. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng half-truth? Isang word lang yun. Sinungaling pa rin. Hello, church? Ang half-truth po, pagsisinungaling pa rin yun. Tandaan nyo. So, pangapat. Oh, malapit na. Dalawa na lang. Paano lumakad ang isang Kristiyano? Walk in divine love. Sinabi ko yun, divine love. Lumalakad sa maka-Diyos na pag-ibig. Iba talaga yung nararamdaman ng tao, yung pag-ibig ng tao na inaalay sa kanyang sinisinta, yung kanyang iniiro, iba po yun. Ephesians 5:2, walk in love as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant sacrifice to God. Okay? As a fragrant sacrifice to God. Anong ibig sabihin nito? Ito po yung pinakitang pag-ibig ng ating Panginoon. Tinanggap niya ang lahat ng parusa na dapat tayo ang magdusa. Inako na niya lahat ito. Yung dahilan, yun ang dahilan kung bakit hindi na tayo makakaranas ng pagdurusa. Hindi ba? Kasi kung tutuusin, kung babasahin niyo ang buong Biblia, napakahirap palang mamatay na walang Kristo. Hello, church? Because that is not the end of your life when you die in your flesh. Ang namatay pa ng tao ay dalawang destinasyon. Yung mga tumanggap kay Kristo, saan pupunta? Sa langit. Sang langit? Baka nakikita mo langit. So, yung hinanda ng Panginoon para sa mga naligtas, mga tinatawag niyang mga anak ng Diyos. Yun po yun. So, dapat makita sa atin yung magiging tulad ni Kristo. Ano, magpapako rin tayo? Hindi po yun. Ang pagiging katulad ni Kristo, tandaan niyo po to. Kahit anong mangyaring pahirap sa Kanya ay patuloy niyang itataas ang Diyos sa Kanyang buhay.
tayo. Bawal dito. Ang ganito, mga pinuntang kong bansa, bawal. Pero, hindi tumigil ang mga kapatid natin na naghahayag ng kaligtasan sa tao. Kaya marami tayong mga Arabo na convert. Sa Libya, napakarami. Alam ni Brother Edgar yan. Ang dami na. Pati yung lalo na yung mga prominenting tao, mga may kayang tao. Sila po yung naliligtas. Kasi naunawanan nila ito na si Kristo lamang ang tanging daan. So, Christians should give God first in their lives. Dapat ganun tayo. Ang lahat ng Kristiyano dapat ay ibigay na ng buong-buo kanyang buhay sa Panginoon. Hindi po partial. Hello, church. Ibig sabihin, kung totoo, tunay kang magmamahal sa Diyos, siya dapat ang priority sa buhay mo. Ganun na ba tayo, church? Panginoon ba priority natin? Higit pa sa noong bagay na narito sa mundo. Now, I want to ask you this question. Ano ang dapat nating unahin? Creation o creator? Sinong sabi? Creation o creator? So, creator, malinaw po yun. Ito yung sinabi ng Matthew 6:33. Ano sabi niya? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Diba? Napakalinaw po yung sinasabi. So the promise here is, if we seek God first, all good things will follow. Diba? Yun po yung sinasabi rito. Ang daming imposible na nangyayari sa buhay ko. As my personal testimony. Sabi ko nga, ang isang barumbadong tao, binago ng Panginoon. Alam niyo, kung minsan umiiyak ako mag-isa sa loob ng bahay ko, sa kwarto ko habang nananalangin ako, bakit kanyo? Kasi yung joy na meron ako, na yung pamilya, na nakakilala lahat sa Panginoon. It's not because of me, pero isa ako sa mga testimony na nagpatunay na meron talagang Diyos na tagapagligtas natin. Alam niyo, nakakalungkot, tila hindi yata ganito ang pananaw ng maraming Kristiyano ngayon sa ating panahon. What I've heard to some group of Christians, sabi nila, dapat daw hindi maghihirap ang isang Kristiyano. Dapat daw lahat ng Kristiyano mayaman. Sa totoo lang, mayaman ka kapatid, pakitapik mo yung katabi mo, mayaman ka. Mayaman ka. Pero yung inheritance mo, no one can compare. Walang katulad. Lahat ng bagay nawawala dito sa mundo. What you are going to inherit is, ano yung may inherit natin? Eternal life. Di ba? Ilang taon lang tayo dito sa mundo. Focus on that. Doon ka tumingin. Ay, higit yung bibigay sa akin ng Panginoon. Hindi na mawawala sa iyo. Mawawala sa ito yung bagay nito. Marami kasi tayo nakikita. Sorry to say this. Pero maraming sinasama yung prosperity sa pangaral. If the Lord wants to give you a good life, He can. Kaya niyang gawin yun. Pero ang tanong kasi, as a model, our Lord Jesus Christ, Diyos siya Kaya niyang gawin lahat Bakit siya nabuhay na isang mahirap? Church, tandaan niyo po yun. Tanong niyo sa sarili niyo, bakit nabuhay si Kristo? Sinasabi natin tagapagligtas.
ng ganong kahirap. Di ba? As an example natin, as an idol natin, sabi natin idol natin ang Panginoon. Kaya nating sakripisyo dapat lahat para sa ating Diyos. Di ba? Tandaan mo niyo po ito. Naisulat ko pa ito eh. Ito dapat natin malaman. Money, sabi ng Biblia, is the root of all. Akalain mo yun? Pag yumamang ka pa pala. Bakit sinabing the root of all evil? Kasi kaya mo nang gawin lahat eh. Lahat kaya mo. Baski tao, kung ayaw mo yung tao, kaya mong bayaran. Kasi meron kang pera. Yan po ang matindi. Kaya sinabi niya, money is the root of all evil. That's why walking in divine love will give us the right direction in serving the Lord as His creation. Hindi ito isang emosyon, kundi araw-araw natin pamuhay. Isa sa pamuhay. Alam ko marami sa inyo ang hindi nararanasan yung tinatawag na siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala. Church, tandaan po natin, akala natin yung mayaman ang nakakaranas lang ng siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala. Pag ginawa natin ito, itong sasabihin ko ngayon, if ang sinisik po natin, ang hinahanap po natin is the Lord. Siya muna, kaya sa seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Siya muna unahin natin. Ma-enjoy po natin ang ating buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Pero kung if you do not put Jesus before anything else in your life, you cannot expect the true blessings from God. Hindi mo po ma-expect yung bagay. Sabi ni Lord kay Apostol Pedro, ito yung kwento ni Peter. Kasi alam mo si Pedro, mainggitin din kung minsan eh. Pero siyang ginawang ko ng leader ng mga apostol, ano? Sabi ng Panginoon, Peter, do you love me? Nagulat si Peter. Ilang beses pong tinanong ni Lord kay Pedro, kung mahal ba niya talaga si Lord. Di ba? Tapos sinabi niya kay Peter, if you really love me, feed my lamb. Feed my sheep. Kapatid, ganun din ang nais ng Panginoon. Yun din ang nahabilin sa atin. If you really love, sabi niya, if you really love me, feed my lamb. Hello, church. Hindi lang mga pastor at pinagsabihan dito, lahat po tayo. Feed my sheep. Ganon din sa atin. Katulad din ng tanong ni Lord, tanong, do we really love the Lord? Kayong kausap ko. Do we really love the Lord? Amen. Anong sinabi ng Matthew 6:33? Memoryado niyo na, no? But, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. Sinisik po natin ng Panginoon. Higit pa tayo dun sa mga milyonaryo na yan, sina Henry C. Tayo yung mayaman. Because all the things will be added unto us. Di ba? Sinabi rin, hindi once yung sinasabi dito, needs. Okay? Araw po tayo. Christians, sabihin na tayo, should love one another as Christ commanded. Yun ang kailangan, maging puhunan natin. Kasi pag mahal natin ang lahat ng tao, maging sino man sila, nasusunod po natin yung nais ng Panginoon, yung kalooban ng Diyos. We should be kind in understanding, hindi naghihilaan pa bababa, hindi nagtitirahan ng patalikod, hindi nagsisiraan, kundi nagtutulungan at nagmamahalan. Amen. Yun dapat ang gawin natin bilang mga magkakapatid.
Hindi lang yung ikaw lang yung magaling, mabuti, ikaw lang yung nakakaunawa, o ikaw lang yung masipag. Napakalaga ang pangunawa natin sa ating kapwa. Kaya nga, wag mong sabihin, ikaw lang righteous o nakakaunawa. Take note of that. Dahil ang righteousness ng isang tao ay hindi nanggagaling sa kanya. Am I right? Tama ba ako? Saan nanggagaling yung ating righteousness? Kay Kristo. As the Bible declares, no one is righteous, not even one. Sabi po ng Biblia yan. At napakalaga ito, do not condemn anyone, rather love them as the Lord loves you. Huwag po tayo mag-condemn. Wala po dapat mayabang na Kristiyano. Meron bang mayabang na Kristiyano? Wala. Humble tayo lahat. Hindi tayo hambog. Amen. Maging humble po tayo. Panghuli. Point 5. Paano lumakad ang isang Kristiyano? Walk by faith. Napakalaga po ito. Walk by faith. Lumalakad ng may pananalig. 2 Corinthians 5:7. Ang sabi niya? For we walk by faith, not by sight. Itong mahirap sa maraming Kristiyano ngayon. Pag walang asenso sa buhay, sabi nila, patay daw na Kristiyano yan. Ganun ba sukutan natin? Hindi, ang ligtas lang si na Henry C. Kasi sila mayayaman eh. Sino pa yung mayayaman? Alam ba ninyo ang karamihan ng mga taong ay tumitingin sila sa prueba. Kung sino daw ang may mga gandang bahay, sila yung totoong pinagpala ng Diyos. Material at financial blessings, ganito ang panukat ng mundo. Actually, ganito rin ang panukat o pananaw ng ibang mga Kristiyano. Sa totoo dapat daw tayong mga Kristiyano ay yumaman, magandang mga buhay. Dapat daw tayong mga Kristiyano maging materially and financially blessed. Dami kong narinig na ganito. Although totoo naman na pinangako ng Diyos yung abundant blessing niya sa atin. Ulitin ko yung John 10:10. Ano sana yung John 10:10? The thief come, I have come to give you abundant life. Napakalinaw lang yung sinabi ng Panginoon. Di ba? That blessing is beyond compare. Kung isipin mo lang, beyond our imagination, what God is going to give us. Kaya, mahalagang maintindihan natin ito. But it takes faith to find God. It takes faith to find God. It takes faith to keep our eyes on Him. Yan po yung puhunan natin eh. Kaya nga, walk by faith because it is our faith that brings us to victory. Yung po ang magdadala sa ating tagumpay. Yung pananampalataya na yon. Amen? Hindi po pera-pera. ang mga anak ng Diyos, hindi dapat lagi sa pera nakatingin. Although kailangan natin yan. Ang ating mga finances. Pero hindi po pera at pagyaman ang sukatan ng pagpapala ng Diyos. Kasi ang nakakalungkot dito, marami po sa ating mga kapatid ay nakatingin sa visible at tangible na bagay. At ito rin ang nagiging pamantayan tungkol sa pagpapala ng Diyos. Pag mayaman ka, nabliblis ka raw ni Lord, ang dami mong pera. Okay? Nakikita at nahahawakan yung mga blessings na ito tungkol sa siksik, liglig at umaapaw na pagpapala ng Diyos. Kapatid, hindi lang material at pinansyal ang mahalaga sa buhay ng isang mananampalataya, kundi higit pa rito ang spiritual na pagpapala. Amen.
Higit po yun kaysa mga material at financial na pagpapala. Although, hindi masama pong pagpalain tayo ng Panginoon materially and financially. Pero depende rin sa paggamit niyan. Binabago tayo ng pera, ano? Ang dami natin nakikita, humble sila, ano? Nung wala pa silang pera. Pero nung nagkaroon sila ng pera, anong nangyari? Ang yayabang, hambog. Di ba? Ang hambog na nila. So, ang spiritual na pagpapala, ito po yung mananatili sa atin. Buhay na walang hanggan. Tandaan po, doon tayo mag-focus, hindi po sa mga, although kailangan natin maghanap buhay. Di ba? But then, that will not be our priority. Kasi, pinangako na, Panginoon, all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Alam ko, mayayaman kayo lahat dito, ah. Amen. Sino magsasabing hindi siya mayaman? Mayaman tayo lahat, lahat Kristyano, mayaman. Mayaman ang ating Panginoon. Tandaan nyo, higit po yung spiritual na bagay na meron tayo kaysa mga material at financial na yan. Ang tanong kasi dito, anong mas mahalaga? Kaligtasan o pagyaman? I need your answer. Kaligtasan o pagyaman? Totoo? Ayaw yung yumaman? Gusto nyo rin eh. Oh. Siyempre, kaligtasan, kasunod nung yung pagyaman. Amen. Pero kung totoo sa ating pananaw ngayon, gusto pa natin maghirap, wag lang tayong mapahamak. Di ba? Mahirap kasi pagdating ng araw, Lord ka ng Lord dito, pero iba inasikasi mo. Nung sabi ni Lord, 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 ano yung sagot ni Lord? I don't know. Away from me, you evil doer. Ang hirap nun. Tiwalang-tiwala ka, naligtas ka, ano? Wala pala si Kristo sa'yo. Di ba? Although marami po sa atin, talaga ito, totoo ito, to see is to believe. They live by sight and fall. Maraming ganito, they live by sight. Why? Because this is what belongs to be. Nagpayaman hanggang nalimutan nila ang ating Panginoon. Now, I want you to be honest. Last na ito. So yourself, do you really love the Lord? Parang mahina yung amen ha. Do you really love the Lord? Amen. Napakalinaw po ito. If yes ang sagot mo, then love the Lord with all your heart. Hindi lang sa bunganga galing yung ating pagmamahal sa Panginoon. With all your heart, that is the first commandment. Ano yung pangalawang utos? Ito, mabigat ito. Love your enemy. Kaya mo yan? Hello, church. Kaya ba natin mahalin ang ating kaaway? Si kumare na madaldal. Di ba? Yung kapitbahay mo na wala na palamura. Kaya mo bang mahalin yon? Actually, mas madaling mahalin ang ating sarili. Ngunit kung ikaw ay totoong lumalakad ayon sa pananalig sa Diyos, ay magagawa mo ito because the Spirit of God dwells in you. Hindi naman ikaw eh. Hindi mo magagawa magmahal sa kapwa mo. Not until the Spirit of the Lord dwells in your heart. Siya ang babago sa puso mo. Okay? Tandaan po niyo ito. Hanggang ngayon,
Ang mga Israelita po ay naghihintay ng kanilang Savior na darating. They are still waiting for another Christ to come. Why? Because they don't believe in the Lord Jesus Christ that He is the Messiah, the Savior. Mayroon pa bang Messiah? So what we are going to do? Tayo na mga may Kristo sa buhay. We should walk by faith in Christ our Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Mayroon po tayong 5 pinunto rito. Okay? So, yung una, walk in the newness of life, walk in the Spirit, walk in truth, walk in divine love, and walk by faith. At tandaan nyo, wag po natin kalimutan ito na sinabi ng Ephesians 9. Ano sabi niya? Sino nakakalimutan yun? For it's by grace that you've been saved through faith in Christ Jesus. This is not by your good works so that no one can boast, sabi niya. So, kailangan po natin na patuloy na mamuhay ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Let us pray. Pwede po tayong tumayo. Lord, as we end this message, we thank you for your guidance in making this day victorious. Salamat din sa patuloy mong pag-iingat sa amin, Panginoon. Dahil wala po kaming ibang alam na makakalutas ng aming mga problema o aming mga kundi ikaw at ikaw lang ang makakalutas ng mga ito. Dahil sa inyo, kami nagtitiwala kung kaya't anuman ang aming mga pagkukulang sa inyo, Panginoon. Alam ko na iyong patatawarin kung kami ay patuloy rapid sa inyo at hihingi ng kapatawaran. Kaya naman, Panginoon, hiniling po namin ang patuloy mong paggabay sa amin araw-araw. Salamat dahil pinagtagumpayan mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Kami ay palataya na ikaw at ikaw rin ang siyang gagabay, magbibigay sa amin ng tamang pamumuhay, higit sa lahat, Panginoon, patuloy na mararanasan pakikipag-isa ng iyong banal na Espiritu sa amin. Kaya purihin ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen.